"Sir, may isang binatang nasa labas." Sabi niya gutom na raw siya. Isang pirasong tinapay lang ang hinihingi. Hindi lumingon si Gabriel. "Papasukin ninyo siya. Sa bahay na ito walang nagugutom." Humahampas ang ulan sa mga bintana. Mabigat ang gabi. Nakatayo sa balkonahe si Gabriel Montoya, 45 taong gulang. Mayaman, makapangyarihan, iginagalang. Ngunit sa sandaling iyon, mukha siyang isang lalaking matagal nang tumigil sa paniniwala sa mga himala. Maraming taon na ang nakalipas. Biglang naglaho ang kanyang asawa bago magbukang liwayway. Buhat ang kanilang bagong silang na sanggol. Umalis ito ng walang iniwang salita. Doon natutunan ni Gabriel na may mga pagkawala na hindi kayang bawiin ng pera. Yung pangalan ng bata ay Lucas. Hinagilap ni Gabriel ang anak saan man. Mga lungsod, baryo, hangganan. Lahat ng bakas ay nauuwi sa wala. Hanggang pati ang pag-asa ay natutong manahimik. Ngunit gabi-gabi, iisa ang panalangin niya. "Diyos ko, kung buhay pa ang anak ko, ingatan mo po siya para sa akin." Kinahapunan, 3 malalakas na katok ang umalingaw-ngaw sa tarangkahan ng mansyon. Tumakbong papasok ang katiwala sa rancho. "Sir, may binatang nasa labas, basang-basa at nanginginig sa lamig. Isang pirasong tinapay lang daw ang hinihingi." Naglakad si Gabriel papunta sa pinto. Sa likod ng makapal na ulan, may isang payat na anyong nanginginig sa hangin. "Papasukin ninyo siya," sabi niya. "Walang tinatanggihan sa bahay na ito." Dahan-dahang pumasok ang binata. Putik ang sapatos, pagod ang mga mata, at lantad sa mukha ang gutom. "Anong pangalan mo, iho?" tanong ni Gabriel. "Lucas," saglit itong nagatubili. "Lucas Ferreira." Bumagsak ang dibdib ni Gabriel. Ang apelido. Iyon ang apelido ng babaeng minahal niya ng higit pa sa sariling buhay. "At ang nanay mo?" Marahan niyang tanong. Yumuko ang binata. Sumama na po siya sa Diyos. Bago siya pumanaw, sinabi niyang huwag akong susuko. Sabi niya, gagabayan daw ako ng Diyos papunta sa isang mabuting tao. Tumama ang mga salitang iyon kay Gabriel na parang palaso sa dibdib. Naghahalo ang luha at ulan habang dumadaloy sa gilid ng kanyang sombrero. "Ligtas ka na," sabi niya. "Hindi ka magkukulang dito." Nagdala ang kasambahay ng mainit na gatas at bagong lutong tinapay. Dahan-dahang kumain ng binata, tila takot na baka biglang maglaho ang sandali. Habang pinagmamasdan siya ni Gabriel, lalo niyang hindi mapigilang mapansin ang mga mata. Ang automatikong pag-angat ng kilay kapag may takot, iyon din ang mukhang nakikita niya sa salamin tuwing umaga. Pumasok siya sa kanyang silidaklatan, nanginginig ang mga kamay habang binubuksan ang isang lumang kahong-kahoy. Sa loob nito ay mga nanilaw na liham, isang punit na larawan, at isang dokumentong matagal niyang kinatatakutang buksan. Bumalik siya sa kusina at iniabot ang larawan sa binata. Isang batang babae, buhat ang isang sanggol, nanigas si Lucas. Yan po ang nanay ko." Nanahimik ang buong silid. Nahulog ang larawan mula sa kamay ni Gabriel. "Diyos ko," bulong niya. "Ikaw ang anak ko." Lumuluhang napaluhod si Gabriel. "Lucas, ako ang ama mo." Saglit na nagatubili ang binata, saka diretso siyang tumakbo at niyakap siya. Mahigpit siyang niyakap ni Gabriel na para bang ang pagbitaw ay muling pagkawala. Narinig niya ang mga panalangin ko. Humahagulgol niyang sabi. Ibinalik ka niya sa akin. Sa labas humupa ang bagyo. Isang sinag ng araw ang sumilip sa mga ulap at tinanglawan ng ginto ang buong mansyon. Luha ang bumulong ang kasambahay. Hindi kailanman tumigil ang Diyos sa paggawa ng mga himala. Nang gabing iyon, bumalik ang buhay sa bahay. Napuno ng tawanan ang mga bulwagan. At ang lalaking matagal nang kumakain mag-isa ay nagpasalamat ng malakas sa unang pagkakataon. Dahil ang piraso ng tinapay na hiningi ng binata upang mabuhay ay naging pananampalatayang nagligtas sa isang pagod na puso. At dahil ang mga bagay na inaakala mong tuluyan ng nawala ay minsan, iniingatan lang pala ng Diyos para sa tamang oras ng pagbabalik. Kung naantig ka ng kwentong ito, magkomento ng Amen. At ibahagi ito upang ipaalala na ang mga himala ay hindi kailanman nawala. Ang kwentong ito ay nagpapaalala na ang kabutihang ginagawa mula sa puso ay may kakayahang magbukas ng mga pintuang matagal nang isinara ng sakit at pagdurusa. Isang pirasong tinapay lamang ang hiningi ng binata, isang simpleng gawa ng awa, ngunit iyon ang naging daan upang maisakatuparan ang isang himalang matagal nang ipinapanalangin. Ipinapakita nito na ang Diyos ay madalas kumikilos sa pamamagitan ng maliliit na kabutihang hindi natin binibigyan ng pansin. Maraming tao ang nawawalan ng pag-asa kapag may mga bagay na hindi na ibabalik ng pera, kapangyarihan o impluensya
Tulad ni Gabriel, maaari tayong yumaman sa panlabas ngunit manatiling wasak sa loob. Ngunit kahit sa pinakamadilim na yugto ng buhay, hindi tumitigil ang Diyos sa pakikinig. Ang mga panalangin ibinubulong sa katahimikan ay hindi nasasayang, iniingatan lamang para sa tamang oras. Itinuturo rin ng kwento na ang pagtulong sa kapwa, lalo na sa mga taong walang-wala, ay hindi kailanman maliit sa mata ng Diyos. Ang binatang humingi ng tinapay ay hindi lamang gutom sa pagkain, kundi gutom din sa pag-asa, pagmamahal at tahanan. Sa pagbubukas ng pintuan at puso, ang isang ama ay muling nabuo at ang isang anak ay nakatagpo ng kanyang pinagmulan. Ito ay paalala sa ating lahat. Huwag tayong magsasawang gumawa ng mabuti kahit tila wala itong agarang bunga. Maaaring ang kabutihang ginagawa mo ngayon ay siya ring kasagutan sa panalangin matagal nang inihihiyaw ng ibang puso. Ang Diyos ay eksperto sa pagbabalik ng mga nawawala sa paraang hindi natin inaasahan at sa oras na Kanya lamang alam. Sabi ng salita ng Diyos, sapagkat ako'y may mga panukalang alam ko para sa inyo, sabi ng Panginoon, mga panukala ng ikabubuti at hindi ng ikasasama upang kayo'y bigyan ng kinabukasang may pag-asa. Jeremias 20:11. At muli, maging mapagpatuloy kayo sa isa't isa, sapagkat sa paggawa nito, ang ilan ay hindi namamalayang nakapagpatuloy ng mga anghel. Hebreo 13:2. Sa huli, ang himala ay hindi laging bumabagsak mula sa langit na parang kidlat. Kadalasan ito'y kumakatok, gutom, basa ng ulan at humihingi lamang ng isang pirasong tinapay. Gustong makasave sa kanyang binibili? Bumisita sa Smart Save to Shop, ilalagay ko lang ang link sa comment section. Gustuhan mo itong video na ito, maaring mag-like, magkomento, ibahagi, malaking tulong na yun sa aming content creator. At sundan para updated ka sa nilalabas naming video. Forever bless, God bless you. Ingat!